Yo, what's up mga kaibigan? Nandito na tayo magkwentuhan sa pangalawang panalo kahapon ng Los Angeles Lakers sa kanilang first round series matchup laban sa Houston Rockets. Isa sa mga naging susi dito ay ang pag-shutdown kay Kevin Durant sa second half. Ang number 5 sa all-time scoring leader sa history ng NBA ay nalimit lamang sa 3 puntos sa buong second half at sinamahan pa nga ito ng 5 turnovers. Si Marcus Smart ang naging primary defender ni KD na may 5 steals sa game na ito, subalit overall team effort nga nangyari para sa Lakers. Noong first half ay nakabelo si KD na gumawa ng 20 points on 6 of 7 shooting sa field, subalit pagdating ng second half ay halos bawat pagkakataon na mahawakan ng former league MVP ang bola, may dumadating nga na double team. Nag-adjust nga ang Lakers noong halftime at dito nga hindi sanay si KD. Noon kapag dinouble team siya ay pwede niyang ipasa ang bola kay Curry, Klay, Kyrie Irving, James Harden, Devin Booker o kung sino pa man. Subalit ang next player na kaya ngang gumawa ng play para sa Rockets ay si Amen Thompson at Alperen Sengun, dalawang player na pwede mong hayaan na tumira sa labas. Si Sengun nga ay walang nauuto kapag nag-fake siya sa 3-point line. Si Amen Thompson naman ay hinahayaan na nga ng Lakers. Ito nga ang major problem ni KD at ng Rockets sa ngayon. Kaya naman ang Lakers ay inalis lang si KD sa game sa pag-double team nila at bahala na nga sila Amen Thompson na dumiskarte. Kaya naman trabaho ngayon ni Coach Ime Udoka ng Rockets na gumawa ng mga play kung saan nasa posisyon na kagad si KD na umiscore bago pa man dumating ang double team. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa Portland Trail Blazers. Kahapon ngay nakumpleto nila ang upset win laban sa number 2 seed San Antonio Spurs. Nakanakaw nga sila ng panalo sa home court ng Spurs sa panguna ng 31 points si Scoot Henderson. 14 points lang nga si Deni Avdija, subalit naging sapat na ito upang may uwi ang panalo. Malaking credit nga para sa Blazers sa panalo na ito, subalit kailangan din natin na maging makatotohanan. Malaking dahilan nga sa panalo na ito ay ang maagang pag-exit ni Wemby sa game. Second quarter na mangyari ang hindi inaasahan at hindi na bumalik sa game ang youngest defensive player of the year winner sa history ng NBA. Ngayon nga ang next 2 games ay gaganapin na sa home court ng Blazers at kung pagbabasehan natin ang history ay malabo nga na makabalik si Wemby sa game 3 and even game 4 unless lumabas nga ang kanyang pagiging alien at maging mabilis na naman ang kanyang recovery. Dahil base nga sa NBA database, ang average recovery time ng concussion sa NBA ay 7 to 10 days. Ang Game 3 ay magaganap na in 3 days. Ang Game 4 naman ay in 5 games at ang Game 5 naman ay in 7 games. Obviously, pipilitin nga ni Wemby na makabalik agad, subalit Spurs medical staff pa din nga magdedesisyon dito. Kaya naman dahil dyan ay tila ba lumakas bigla ang tsansa ng Blazers sa series na ito, lalo na't sa home court nga nila gagawin ang next 2 games. Gustuin man natin as a fan na makabalik kaagad si Wemby, subalit mas naging pantay nga ang labanan ngayong wala ang young superstar ng San Antonio Spurs. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?